Okay, we're live. So, wait lang tayo ng viewer. Ayan. So, paano ba ito i-share? So, guys, i-discuss ko today yung tungkol sa copy traders orientation. So, ipapakita ko kung paano nyo po ina-navigate or iintindihin yung inyong Light Finance platform tsaka MT5 tsaka MT4. Okay? So, wait lang po. I-share ko lang itong video na ito sa ating page. Paano ba to gawin? Are we live na ba? Bago lang kasi ako dito sa pagla-live-live kaya hindi ko gaanong gamay. Are we live? Ayun, live na nga. Live na nga ba ako? Testing. Testing ko lang po sa phone ha. Kasi so bago lang po talaga ako pagla-live. Kita ba? Yun, kita nga. Hello, mic test. So, ayan. Gumagana naman pala ating okay. Share natin to sa ating groups. Share to group. Wait lang po ulit Hello, mga copiers ni BitFXPH. Please join me sa copy traders orientation para mas mag-gets nyo po paano ang strategy ni BitFX. Okay. Tayo. Okay, so start na ako ngayon. And, it's 4:08. Wait lang tayo ng konti pala. So, ilalagin ko pala yung empty. Game na tayo. Okay, so, good afternoon everyone sa mga copiers po ni BitFX PH. Gusto ko lang po mag-thank you dahil po nag-trust po kayo sa ating strategy and hopefully sabay-sabay po tayo mag-earn ng passive income through our automated trading strategy. So, kaya po ako maggagawa ng podcast today kasi po may mga inquiries po ako na natatanggap tungkol sa parang tataka sila bakit daw nagsa-stop, hindi gumagalaw yung profit nila, ano daw ba yung mga open trade, parang nagtataka sila bakit ang laki daw ng negative na nakikita nila sa kanilang account. So, papakita ko sa inyo yan later.
Kasi, akala kasi nila, malaki yung loss nila. So, parang ganito. Papakita natin. Saan na ba si ma'am? Nawala na siya. So, meron kasi tayong Telegram eh. So, pwede nyo kong kontakin guys sa Telegram. Nawala na si ma'am. Yung hindi ko pa nabasa kanina. So, saan na ba yun? Nawala na yung tanong niya kanina. Anyway, basta ang tanong niya bakit daw ang laki ng negative niya. Ito pala, nakita ko na si Ma'am Lily. So, ayan, sabi niya, kasi dito, bakit daw hindi ma-stop? So, kahapon daw 0.45 USD, pero no movement. Gumagana pa daw ba yan? So, nagtataka sila if bakit kaya hindi gumagalaw. Kasi nga po, today is Saturday, wala pong trading kapag Saturday. And akala po nila is ito malaki na daw yung bawas. Bakit daw sa MetaTrader 5 niya, malaki na daw yung bawas, sent account daw to. So, nung nakita ko guys, ito um, 198 USD daw yung kanyang paper loss. So, kung newbie ka po, dapat mag-gets nyo po na ano to. Yung nakikita nyong figures po dito ay cent. Okay, so yung $80 na capital niya is, ang lumalabas ay 8,000 cents. So yung drawdown po dito is negative 1.98 USD lang. So yung 198 na yan ay cent account. Cent figures. So ito po is 2% drawdown lang ito. May iba po kasi na napapansin ko, nagka-copy sila tapos stop, copy, stop. I suggest guys, kapag po nag-start kayo mag-copy trading, wag po kayong stop, copy, stop, copy. Kasi ano po, yung mga open trade na to ay magiging loss. Nakikita ba? Nakikita ba to sa... Nakikita ba? Hindi nakikita yata sa... So, yan. So, itong nakikita nyo na loss na yan, paper loss lang po ito. Hindi yan totoong loss. Okay, so, ipapakita ko sa inyo MetaTrader 4 app ko later. So, sabi ko nga sa kanya na 2% drawdown lang ito. 1 USD lang ang kanyang paper loss. So, mag-wait lang tayo ng reversal. So, normal lang yung mga ganitong senaryo kasi nga, meron pong news kagabi. So, meron tayong naka-float na trade. So, ipapakita ko yan. So, yun, sabi niya, ano daw po, akala niya walang trading pag weekend, kaya na-stop daw niya. So, pwede daw pa ba niya i-copy ulit? So, yes po, pwede niyo po i-copy ulit, pero hindi today kasi nga po, walang trading today. So, sa Monday, copy po kayo ulit if gusto niyo pong makisabay sa ating trading. So, yung mga ganitong tanong or pagkakamali sa copy trading, normal lang po iyan kasi nga po bago lang po kayo dito sa platform. Kaya naisipan ko nga pong gumawa ng ganitong webinar or podcast para po ma-guide kayo tungkol sa ating strategy, sa ating platform para hindi po kayo kabahan sa mga nakikita nyo sa inyong dashboard. Okay, so if meron kayong questions or gusto nyong gawan natin ng mga explanations, videos, i-chat nyo lang po ako tapos gawan po natin yan ng content. So, yan. Ipapakita ko po ngayon, guys, yung ating account sa Light Finance muna. Ano ba yun? So, ito yung ating BitFX PH page. So, sa mga copiers natin, meron po tayong 136 number of copiers as of November 4. Pansin ko yung mga nakaka-copy, parang few hours, nagsa-stop sila, tapos nagka-copy ulit. Parang, hindi po dapat ganun, guys. Kasi, yun nga, sayang yung mga naka-float. Kapag magka-copy kayo sa isang trader, I suggest, bigyan nyo po at least 1 month. So, kung hindi man sa akin kayo mag-copy, kung kanino man kayo naka-copy na social trader,
bigyan niya ng at least 1 month to observe para magawa niya yung kanyang trading plan. So, kasi baka pag may nakikita kayong ganyan na drawdown, so, ayan, nakita niyo drawdown. Normal lang po yan. It's part of their trading strategy. So, huwag kayong kakabahan kapag may ganyan. Lalo na kung low risk lang po yung kinakopya nyo, kagaya nito, yung ating account is risk level 2. Kita nyo guys. So, risk level 2. Ibig sabihin po niyan, yan yung status o yan yung rating ni Light Finance sa ating strategy. So, I recommend po na kung magka-copy kayo ng social trader, dapat yung may ganitong record. So, kahit hindi po sa akin, marami pong mga mas magagaling pa. So, kagaya nila Terahertz, Trading S Capital. So, yan, mga matatagal na po yan. Makikita nyo po dito sa days in ranking. So far, itong si BitFXPH, yung ating social trading account, ay 482 days na. So, isa po ito sa popular or top social traders sa Philippines na may matagal ng days in ranking. At saka, top 1 social trader sa Philippines na may highest number of copy traders as of today. So, hopefully, ma-maintain natin yung ganito karaming copy traders. Goal natin na magkaroon talaga ng passive income kahit papaano. So, ayan, pagbubutihan natin magkaroon ng maliit na drawdown lang. So far, yan, ito yung record natin, yung drawdown na yan. Sabihin, nag-close po nung May na meron tayong negative 6.8% drawdown. Pero hindi po ibig sabihin na yun yung loss namin that month, okay? Pag po nakakita kayo ng ganito sa dashboard or sa information or sa profitability chart ng isang social trader sa Light Finance, ibig sabihin po, may paper loss lang nung nag-close yung buwan na iyan. Hindi po yan yung loss namin. So, nung na-TP hit or na-hit yung target profit namin nung June, which is around June 2 yan na-TP hit, ayan, tumaas po yung ating profitability percent. So, ngayon, meron po tayong 0.51% drawdowns this November. So, napakaliit lang yung drawdown na yan. Normal po iyan kasi nga sa Forex, hindi po yan laging win. Kailangan talaga pong may time na hindi po aayon yung takbo ng market sa inyong trade. So, ang kailangan dyan is risk management. So, kay BitFXPH po, hanggat hindi naman po umaabot ng 15 o 20% drawdown, relax lang po kami dyan. Chill lang kami sa trading. Hayaan natin yung strategy na mag-run. Okay, so huwag kayong kakabahan. Pero guys kapag high risk po yung kinokopya nyo, yung mga may more than 6, more than 5 yung risk level nila, medyo bantayan nyo po yan kasi baka nga sa isang igla, pwede pong ma-wipe out ang inyong account. Pero ang kinaganda po kapag high risk ang kinakopya nyo, mas mabilis po kayong makaka-ROI if tama po ang kanilang trade. Kaya kung risk taker kayo, mas mataas yung risk appetite nyo, i-diversify nyo. So, mag-copy ka sa high risk, mag-copy ka sa low risk. Pero ako, personally, nakaka-copy po ako sa mga low risk lang na may matagal ng days in ranking. Okay. So, ayan. So, ito kay Trading S Capital tsaka kay Terahertz, nakaka-copy po tayo. Okay. Ang di-discuss natin ngayon is yung ito muna, yung ating nito, MT4 account. Papakita ko yung strategy ni BitFX. Nakikita nyo po ba to guys? Yeah. Ito po yung ating account na BitFXPH na kinokopya ninyo. So, kung nakikita nyo guys, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na open trade. Yan yung mga paper loss. So, ito po is
Ito, cent figure yan. Okay? So, meron tayong $23 na paper loss. Tapos, yung balance natin is 1,073 USD. Kasi nga po, cent account ito. Okay. Makikita nyo guys na yung margin level natin is 23,591. So, ano po ibig sabihin yung margin level percent na yan? Kumbaga, ayan yung buhay ng ating account. Kapag po iyan ay bumaba, naging 100%, yan, medyo critical level na yan. Bantayan nyo na yung account nyo na yan. Kasi, kapag bumaba po ng 40%, magkakaroon ka ng margin call. I-email ka na ni Light Finance or ng broker mo na at risk na ma-wipe out ang iyong account. So, kapag po ito ay naging 20% yung margin level mo, ikaw ay masa-stop out. So, yung term na stop out, also known as sunog. Okay? Sunog, ibig sabihin, yung mga naka-open na yan, hindi na yan makakapag-float. Magko-close na po ito isa-isa. So, yan, magko-close yan isa-isa. Dahil, hindi na kinaya ng iyong margin level. So, kung pag sinabing, hindi na kinaya ng iyong margin level, kumbaga, ito, sa Euro USD. Puro tayo sell, tapos lumipad, naubos ang iyong margin level, hindi ka na makakapaghintay mag-reverse. So, yung mga may margin pa, kaya pang mag-wait hanggang magka-reversal. So, yun yung kinaganda kasi kapag low risk lang yung strategy mo, maliit lang yung lot size mo, mas mahaba yung buhay. So, ano ko ba sasabihin yan? Medyo technical kasi. Pero ganito yan guys. Nakita nyo tong lot size na to? 18. Yan, 0.18, 0.34. Yan ang tinatawag na lot size. Yan yung units of currencies na in-order natin. Kapag lot size 1 iyan, sa cent account, 1.00 para po tayong bumili ng 1,000 units of AUD USD. So, kapag po mas malaki ang lot size na ino-order ninyo, paunti ng paunti iyang margin level na iyan. The more na mag-trade ka ng mas malaki, paiksi ng paiksi ang buhay ninyo. Pero, kapag tama po yung trade ninyo, umayon sa inyo, inyong trade, ang galaw ng market, mas malaki po yung pwede nyong kitain. Kasi nga, ang dami nung lot size o nung units of currency na in-order nyo. So, yun po ang risk sa Forex. Ngayon, kung gusto mo pong mag-stay sa game, sa Forex game ng matagal, wag ka po masyadong greedy para umorder ng malaking lot size. So, I suggest kapag newbie ka lang sa manual trading, ganyan, maliliit na lot size ka lang kasi para hindi ka masusunog. Kagaya po nito, kahit na marami po tayong open order, hindi po tayo kinakabahan. Hindi kami kinakabahan kasi, ayan 2% drawdown lang to. 2% drawdown. So, kagabi, nagkaroon po ng news. Nag-trade po tayo. Hindi tayo nag-trade, sorry. Hindi nag-trade si Botchi or yung ating EA. Nakita nyo, walang new trades dito kasi hindi po tayo nagte-trade kapag may news. Pero yung mga open trades natin, nandyan lang iyan, nakapwesto lang sila dyan. Nilagay yan ng robot natin na si Botchi dahil nakita siya ng pullback signal base sa RSI at CCI. So, yung trading strategy natin is pullback trading strategy based on RSI at CCI sa H1 chart. Ibig sabihin, yung robot po natin ay ino-observe niya yung H1 chart. Magpe-place lang po ito ng order kapag meron pong signal na akma doon sa ating sinet na parameters or algorithm. Okay? So, parang ito ay yung pagkakaroon ng EA, yung pagta-trade using an EA ay
Para siyang, alam mo yun, yung manual trading din, pero in-automate lang. Ginawa namin na yung computer na yung bahalang mag-place ng order. So, perks lang natin dahil meron tayong IT na husband, na programmer. So, siya na po yung nag-code nito. Kahit hindi tayo nakatutok sa chart. Ngayon, yung copy trading, dahil nakakopy ka sa akin kay BitFX PH, yung EA trading na ginagawa ko, na ginagawa natin sa account natin na si BitFX PH, sana ba yun? So, itong account natin na yan, nakokopya ninyo. So, kahit wala kang EA na naka-install sa inyong phone o sa inyong account, nagkakaroon ka ng EA trading through copy trading. Okay? So, ayan. Balik tayo dito. Ngayon, sa Monday, guys, expect nyo na kapag nagkaroon ng signal ulit na sabi, it's time to place an order na. Mukhang magpo-pullback na. Maglalagay yan dito ng sell order. Okay, may bagong sell order. Huwag kayong kakabahan na bakit nag-sell, umaakyat. So, yun nga, pullback trading po kasi yung ating strategy. Okay, so ngayon, hindi gumagalaw yung price kasi nga weekend. Pero sa Monday, gagalaw yan. So, kapag po nag-place tayo ng order, so kung makikita nyo sa Euro USD, BitFX PH sell 1. Kita ba? Sell 1. Ito. Ano nyo ba makikita? So, sell 1. Ito, sell 2, sell 3, sell 4. So, kapag yan nag-sell 5, yung TP price na nakikita nyo dyan, guys, dito sa account ko ay mag-a-adjust yan. So, kung nakikita nyo po dito, yung red line, yung broken line na yan, kapag po itong presyo ay bumaba, nagkaroon ng pullback, nag-retrace, at bumaba sa level na yan, TP hit tayo, target profit hit. Ngayon, hanggat hindi siya na bababa dyan, umaakit ng umaakit yan. So, umaakit din yung drawdown natin. Pero ganun po talaga yun. Kasi nga, hindi umaayon pa yung trade sa atin. Pero ano ba yung risk management at exit strategy ni BitFX PH? Ngayon guys, so kapag po nagkaroon ng new trade dito, may nakitang signal na, mukhang magpo-pullback na. Pag sinabing magpo-pullback, mukhang magre-retrace or mauuntog na siya sa kanyang resistance kasi masyado na siyang tuktok. Kasi normal po sa forex guys na para lang siyang wave. Aakyat, mauntog, bababa, aakyat, bababa. Ganyan lang naman yan para siyang wave. Okay, so yan, wala namang ibang pupuntahan yan kundi bababa muna, hihinga yan, tapos aakyat ulit. So, ganun. Either tutuloy-tuloy pababa or hihinga muna bago umakyat. Ngayon, kapag naglagay nga ulit ng new order dito, guys, yung red line na yan, yung TP price na yan, mag-a-adjust yan, tataas po yan. Aangat. Magre-recompute po ang ating EA, yung robot natin na si Botchi. Siya na po bahala mag-adjust nitong TP. TP, nakita niyo ba yan sa baba? Yung 1.06083. Hindi na po kayo yung mag-e-edit niyan. So, yung robot niyan. Kaya itong strategy natin, guys, hindi ko to maituturo manually. Kasi, wait lang yung ano ko. Wait lang yun. So, yan. Hindi natin to, guys, maituturo sa inyo Working tong strategy natin, pero hindi ko siya maituturo manually dahil nga, may mga adjustment like yung TP na kino-compute ito, kino-compute ito kung saan kapag nag-close yung trades na yan, overall profit. Kagaya po nito. Ano ba yan? Yan. Pag nag-close yung mga trade, overall profit yan. Kahit na may negative, pag nag-close yung mga trade,
yung strategy natin, okay lang na may cut loss, may mga negative, pero overall, may kita tayo kahit papaano. So, yun nga, kaya nga automated na lang siya. So, take advantage natin yung ganyang automation kasi hindi natin kailangan magpakahirap na mag-compute pa. Ngayon, ano pa ba yung mga tanong nila? Bakit daw nag-stop? Ano ba yun? Telegram. So, yan. Hala daw, pag weekend, kaya daw yung stop. So, ayun, pwede daw ba i-copy ulit? So, pwede nyo i-copy guys ulit. Meron din tayo guys na ano, tawag nito, GC dito sa ating Facebook groups. So, yung mga copyers ni BitFX PH, I suggest po, please join our GC kasi ina-update ko po dito yung mga bagay-bagay para updated kayo, hindi kayo kabahan. Tapos mag-chat kayo kung ano man ang mga hindi nyo naiintindihan. So, kunwari, ganyan, saan daw ba makikita yung UID? So, yan. UID kasi guys, hinihingi ko to if gusto nyo magpa-install ng EA or maging member ng BitFX. Kasi kailangan you are registered under my link para makita ko po kayo sa system at ma-installan ko kayo ng EA. Yung ginagamit natin dito sa BitFX. Pero if copy trader lang kayo or nakalink kayo sa ibang IB or affiliate kayo ng ibang team, it is okay. You can still copy our BitFX PH strategy. Pero kung ano po, gusto nyo mag-trade using our EA, magkaroon po kayo ng ganito, yung EA sa inyong MetaTrader 4 para makita nyo po yung mga details na to, yung mga TP na yan, yung mga ganito, itsura ng chart, yung to, yung mga ganyan. Hindi nyo po yan makikita sa inyong MT5, yung copy traders account. Baka nagtataka po kayo kasi bakit iba yung nakikita ko sa nakikita nyo sa inyong account. Kasi po, ito yung master account. Dito po nagtitrade ang social trader. Okay? Kapag copier ka lang, hindi mo makikita iyang mga TP na yan. Hindi nyo po siya nakikita. So, ang advantage kapag naka-EA ka, mas naiintindihan mo yung strategy nung iyong account, nung inyong kinokopya. At ang isa pa pong benefit kapag naka-EA ka ay lahat ng profit mo, so kung kunwari ito, yung sa buong buwan, so may profit tayo na, so kung kunwari yan, may profit na, kita ba? $561. Yung profit na $561, kung kunwari lang sa isang buwan yan yung profit mo, sa iyo lahat yan. Kapag naka-EA ka, wala po kaming kakaltasin na profit sa'yo. Kung ano po yung performance sa inyong account, sa inyo po iyon. Basta trade at your own risk. Ito po guys, nakikita yung balance na negative na yan. Yan yung copy commission out. Yan yung sinishare natin sa mga copiers, I think, or members na, kumbaga, rebate sa kanila. So, yung mga positive naman na yan, yan yung tinatawag na roll over in. Yan guys, yung deposit na pumapasok sa akin bilang social trader. So, kata natin yung social trading account natin. So, right. Okay, so ayan. Kasi 'di ba guys, kapag social trader ka, may kakayahan ka pong mag-set ng commission fees. So, syempre, this is business, forex business. Pwede kang kumita as a trader, manual trader, or EA trader. And pwede kang kumita as a social trader na ikaw po yung kinakopy. So, si BitFX na social trading account natin, kumikita po tayo dito ng 28% doon sa profit ng mga nakakopy sa atin.
magkakaroon lang ako ng profit kapag nag-profit yung trade ko. Pag loss yung trade ko, syempre, loss yung trader, wala pong kaltas iyon. Okay. Ngayon, ang advantage guys, kapag meron kang EA nitong BitFXPH strategy natin, ikaw po ay pwede kang maging social trader katulad ni BitFXPH. Pwede mong i-rebrand para kang merong franchise ni BitFXPH. Gets? Para kang nagtayo ng sarili mong, kumbaga, Jollibee. Kunwari ako si Jollibee, gusto mong magkaroon ng sariling business na kagaya ng products ni Jollibee kasi tingin mo maganda yung product nila, gusto mo mag-earn. Pero 'di ba sa ganong business, sa franchise, meron kang binabayaran na franchise fee. 'Di ba kailangan mo pa ng magbayad ng mga tauhan, ganyan. Pero ito guys, hindi mo na kailangan magkaroon ng mga ganong klaseng expenses. Ang kailangan mo lang is capital pang start ng iyong EA trading. Kapag meron kang EA, kahit na hindi ka marunong mag-trade, if tiwala ka po dun sa strategy. Ito guys, kasi hindi ko ginagaranti na itong performance namin na ganyan is ganyan yan lagi. Ha? Pero if, kunwari, tiwala ka sa strategy na yan, at nagkaroon ka ng sariling EA, pwede ka po mag-set ito, yung commission fee na yan. Ikaw na bahala kung magkano yung gusto mong i-set up. So, parang ayan, sa profile. So, ito si BitFXPH. Nakapangalan to sa under ni Juno. So, ako kasi si BitFX Classic. Baka nagtataka kayo, bakit dalawa ang BitFXPH? Si BitFXPH na ito is cent account. Ito yung para sa mga, ang capital is maliliit lang. Si BitFXPH Classic, ang capital po doon ay dapat 5,000 USD. Kasi po, classic or standard yung lot size nito. So, 5,000 is 2.01 lot. Kapag sa cent account, 5,000 cents is the 0.01 cent lot. Okay, kaya ang minimum to copy sa cent account is pwede yung $50. Pero kapag classic, hindi po pwedeng kumopya ang mga below 5,000. Kasi nga, masusunog kayo. Hindi siya naka-proportion. Okay? So, ayan, balik tayo kay social trading. So, kapag po kayo ay social trader na, pwede nyo i-edit iyan. Ayan, pwede mong iset kung magkano gusto mong profits from copying. So, percent of copy traders profit. Ito, yan. Tapos, pwede mong i-share. Ito yung partner's commission of profit. Ito po yung sinishare ko sa mga copier. So, kung magkano yung kinita, doon sa partner pala, copy partner. So, if meron po kayong referral na nag-trade, nag-copy kay BitFX, i-sinishare po yan sa inyo automatically. Pag sinabing may referral, merong nag-register through your link na nag-copy sa akin, automatic meron kang 10% ng kung anong kinikita ng BitFXPH. Okay? So, pwede mo rin iset if magkano yung minimum investment. So, kapag po ang nilagay ko dito ay 200 USD, hindi makakakopy ang mga may $50 na capital lang. Okay? So, ayun. Kaya, yun ang advantage kapag meron kang EA. Bukod sa yun nga, mas maiintindihan mo yung trading strategy. Makikita mo yung mga ganyan, yung mga price level na ganyan, Ito, tong red na yan. So, pag ito, guys, nagkaroon ng trade dito, asahan nyo, itong red line na yan, aakyat yan banda rito. Which is, malamang sa malamang ay mahihit naman yan kapag nagkaroon ng pullback. Kaya nga po ang tawag sa strategy natin ay pullback trading strategy. So ngayon, hindi ko alam if meron bang. Wait lang. Tapusin lang natin itong topic. So ano ba yung mga usual na tanong sa atin? Ayan. May nagtanong dito, kung mag-deposit ako ng $50 tapos mag-copy trade ako, pareho lang po ba lot size? No, hindi po pareho ang lot size. Kaya sinasabi natin, dapat
in proportion to my fund ang ating setting. So, balik tayo dito sa ating account. So, kagaya ito, nakakopy tayo kahit trading as capital. So, ang ating setting ay in proportion to my funds. Kita niyo po to. Kasi, kung kunwari, ang capital ni trader na kinukopya niyo is 1,000 USD, lot size niya is 1, tas ang capital mo is 100, ang lot size mo ay 0.1. Okay, naka-ratio. Ang advantage po kapag in proportion to my funds ang iyong setting, kung 50% drawdown si social trader, ikaw 50% drawdown ka din. Parehas kayo ng kaba level. So, kung nag-gain siya ng 50%, 50% din ang gain mo. Ngayon, kapag ang ginamit mo naman ay full size copying 1 for 1, kapag ang capital mo ay 100, tapos capital niya 1,000, ang lot size niya ay 1, tapos ang lot size mo ay 1 din. So, hindi pa siya sunog, ikaw sunog ka na, wipe out ka na. Kasi nga, ang laki ng lot size na binili mo, na in-order mo. Siya, 1,000 yung capital niya. Kagaya na nasabi ko kanina, pag po naubos ang iyong margin level, wipe out ka na. So, si $1,000 na mas social trader sa lot size 1, malaki pa yung margin level, tapos ikaw nag-lot size 1 ka rin, tapos 100 lang ang capital mo, di sunog ka na. So, kung kunwari, okay ha, para mas magets ninyo guys, kung kunwari, yung kinokopya nyo ay $100 drawdown, meron siyang 1,000 capital. Ilang percent loss pa lang siya? 10% pa lang, 'di ba? $100 kasi yung negative niya, tapos $1,000 yung capital niya. So, 10% drawdown lang siya. Ikaw na $100 ang capital mo, negative $100 ang paper loss mo. So, ano nangyari sa'yo? Sunog ka na. 10% pa lang loss niya, ikaw, wipe out ka na. Kaya, wag mo pong gagawing full size copying 1 for 1 yan. Lalo na kung yung kinakopya mo ay malaki yung capital tapos ikaw maliit lang. Ito talaga ang best setting in proportion to my funds. Etong fixed size of each trade, pwede rin yan kung manual trader yung kinokopya mo. So, ibig sabihin lang yan ay kahit na anong setting, kahit anong lot size na i-trade ng social trader mo, dito po sa lot size na to, yan, yung column na yan yung lot size. Kahit na kunwari ang nilagay ko 0.18, 0.34, so ikaw ang sinet mo 0.01, kaya sinet mo is 1.0. Kung ano yung nilagay mong lot size, yun po ang ite-trade, which is not advisable din. Dahil, paano kung yung strategy talaga nung kinokopya mo is magbago-bago talaga, kagaya ginagawa namin. Kaya hindi siya advisable. So, ang isa pang setting guys is ito, si percentage of each trader trades volume. Ito, pwede nyo itong gawin. Kaya lang, hahaluan nyo ng computation. Babase nyo sa kung magkano yung capital ni social trader, ilan yung lot size niya versus sa inyong lot. Kasi, ako dun sa account ko naman, naka 30% ko each trades volume. Wait, pakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong yan. So, ito yung account ko. Naka 30% ako. So, ibig sabihin, kung ano yung lot size na tinitrade ko, ng BitFXPH account, yung 30% nun, yung magiging lot size ko. So, itong lot size, ano ba yung lot size niyan? Ito yung mga lot size. Yung sinasabing trade volume, yan yung lot size. Okay, so, ang
ang asset kasi natin dito is 1,100 USD. So, ako 200. So, ang gusto ko 30% nung kung ano man ang lot size ng BitFXPH, yun yung sa akin. So, pwede kong gawing 50%, 100%, ayan. At naka-percentage siya. Pero for newbies, guys, set nyo na lang in proportion to my fund. Okay? Ito, proportion to my fund. So, doon sa mga hindi pa naman nakaka-copy, papakita ko sa inyo guys kung paano mag-start mag-copy trading. So, doon sa mga natatakot mag-invest agad at kinakabahan dito sa platform na to, good news po kasi po pwede kayong mag-activate ng demo trading. Nakikita nyo to guys? Demo trading, ayan. Ibig sabihin, makakapag-trade ka real time nang hindi ka po naglalabas ng pera. So, paper money lang iyan. So, pag gusto mo kunwari mag-try kung paano ba i-navigate itong mga platform na yan, so, kagaya nito, si BitFXPH, gusto mong i-copy, click mo lang yan. Tapos yan, pakita natin. Pwede ka mag-copy. So, pupunta ka lang dito. Kapag nasa mobile ka, make sure you are in the profitability chart. Teka lang. So, ayan. Ganito pag mobile view para lang may idea kayo. Kasi baka magtaka kayo kung paano i-navigate pag sa mobile. So, ganyan. Copy. Tapos, search nyo si BitFX kung hindi lumalabas. So, ayan. Lalabas tong copy button. So, copy kayo dyan. Palalakihin ko lang to ulit. Ayan. So, copy setting. You have an option, guys. May natutunan ako kahapon sa webinar ni Sir Orlando. So, dahil nga, di ba, pinakita natin na meron tayong drawdown na 2% lang naman. Pwede nyo pala actually i-copy yung open orders. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Pag sinabing hindi mo i-copy yung open orders, so, yung empty form, yung account mo is magsa-start siya from scratch. So, maghihintay ka ng next entry. Ibig sabihin, kung may mga open orders kami, hindi po yan makakopy sa inyong account. Ngayon, kapag po kinlik mo tong copy open orders, ang advantage niyan is, pakita natin. Ayan, click natin copy. Ang advantage kapag po nag-copy ka ng open orders pala, wait, success. Ayan. Ay, kasi weekend, so hindi nyo makikita. Kasi kapag nag-copy ka ng open orders, yung portfolio na ito, puro negative. So, kasi nakabili tayo ng, nakapag-sell tayo ng mas mababang price. So, ito yung entry point natin. Medyo technical na to. Sorry guys. Pero, subukan kong i-explain ng madali. Kapag kinlik mo yung copy open orders, itong entry point na yan, yung mga yan, lahat yan. Hindi yan yung makakopy ninyo. Makakopy nyo yung current price ngayon. Okay, para mas madaling intindihin, kung kunwari yung social trader na kinakopy ninyo ay nakapag-buy at 50 pesos, pero tumaas ang price ng kumbaga, ito, may maingin na naman akong bata dito. Kunwari yung social trader na kinakopy nyo is nakapag-buy ng 50 pesos, pero bumaba yung presyo at 48. So, meron kaming drawdown, di ba? 2 pesos drawdown. Ngayon, kung ikaw, copyer ka, kinopy mo yung open order, magkano mo siya nabili? So, ang price na nabili mo ay 48 pesos. Nakapag-buy ka at 48. Si social trader na kinakopy mo, nakapag-buy at 50. Ngayon, kapag na-TP hit, kunwari ang target profit ni social trader ay 55 pesos at nagka-reversal. So, from 50 to 55, kumita si social trader ng 5 pesos. Ikaw, na-copyer, na nakabili ka at 48 pesos,
Na-TP hit at 55. So, ang kinita mo ay 7 pesos. Mas malaki ang kinita mo kesa kay social trader. Okay, so ganun yung concept na. Kagabi ko lang siya natutunan eh. Kasi ang setting natin kasi guys, ay dito, do not copy open trades. So, baka baguhin ko rin to, gawin kong copy open trade. Kasi mas maganda pala siya. So, ayun guys. Ano pa bang ating i-discuss? So, check natin if meron mga nagtatanong lang. Sige. Wait lang. Ano pa ba? Nawala ako. Meron akong katabi itong ano eh, bulinggit eh. Ano pa ba? Ayun. Balik tayo kay social trader ha. Ipapagets ko lang sa inyo guys kung kapag po kayo naging social trader, ito po yung additional income na po pwede nyo ma-receive, so pwedeng maging passive income sa inyo. So, kapag naging affiliate ka, nag-promote ka, yan, dumami ang ka-peers mo, unti-unti, yan, magkakaroon ka ng passive income. Tapos, guys, ito pa yung isa. Since nandito na rin lang kayo, kapag inactivate ko tong real trading, lalabas itong affiliate tab. Hindi to lalabas guys agad kasi may i-fill out kayong form para ma-activate niyo yung referral. Okay? So, kung gusto niyo maging later. So, kung gusto niyo magkaroon ng referral na ganito, i-fill out niyo lang yung form tapos i-submit niyo para magkaroon kayo ng referral link. Ang concept lang nito guys, if may mag-register through your link at nag-start sila mag-trade, mag-copy trade, bibigyan kayo ni broker ng 70% commission. Pag sinabing 70%, if kumita si broker na $1 per trade ng ng trader na gumagamit ng platform, 70% nun ay ibibigay sa iyo bilang affiliate. Napakaganda, di ba? So, nag-refer ka lang, nagkaroon ka na ng 70%. So, kung kunwari yung kakilala mo, hindi sa link mo nag-register, nag-register lang sila sa website direkta. Sayang naman, 'di ba? Kasi sa broker lang napunta yung 100%, yung $1, 'di ba? Eh kung ginamit yung referral link mo, meron kang 70% noon per trade. So ako po bilang affiliate ay nawala na. Ayun. Sa ngayon, as dito sa view na to, mula nung December, meron tayong $286 na commission fee. So, from October, so 1 month yan. Maliit lang, pero 'di ba passive income na rin. So, kung kunwari, nung let's say, September to buong September, so kumita tayo ng $721 na commission. Magiging affiliate pa lang. So, magkano yun? Yung 721. Tingnan natin. 721 times 57. O, 41,000. Nakapupulot ng 41,000 pesos sa pagiging affiliate pa lang. Pwera pa po yan yung kita natin as a social trader at EA trader. And now, I am also doing manual trading para mas marami tayong passive income. So, pwera pa rin po yan sa kinita natin sa pangungopia ng ibang strategy. So, yun yung kinaganda dito guys. Kung hindi ka marunong mag-trade, mangopya tayo sa mga mas magagaling. Kagaya nito si Terahertz at si Trading S Capital guys. Hanggang 2,500, 3 days na yung account niya. Diba? Ang ganda-ganda. Sabihin, tested na yung kanyang strategy na mag-survive sa mga drawdown. But, past performance is no guarantee of future results. So, hindi porket ganyan yung nakikita yung profitability, yung risk, and
ay ganyan na mangyayari sa future. Pero sinasabi ko lang guys, I guarantee na meron pong passive income sa Forex. Mamili ka lang. Gusto mo mag-manual trading? Ay, gusto mo maging social trader, copy trader, or affiliate marketer? O pwedeng lahat yan. Kung gusto mo po mag-manual trading, guys, isa pa po ito gusto kong i-share sa inyo. Merong education tab na ma-access ninyo if mag-register ka sa Light Finance. Hindi nyo ma-view ito if ikaw ay hindi registered. So, exclusive lang ito sa registered users. So, ano siya? Full course ito. From basic hanggang advanced level. Nandito na lahat ng kailangan mo. Hindi mo kailangan magbayad ng mamahaling mga courses. Nandito lahat ng dapat nyong matutunan. Okay. Kapag nakagraduate ka na sa mga free courses, tapos feeling mo kulang pa, kumuha ng, mentor. Actually, kumuha ng mentor na alam mo talaga i-guide ka. Maraming ganyan sa Light Finance na po pwede yung kuning mentor. Ako guys, personally, nag-avail ako ng module. Okay? Hindi ko sure kung nung umpisa kung magwo-work nga ba talaga, pero I took the risk to avail the module ni Sir. Kasi, iba yung meron kang nakakausap na manual trader talaga, na mag-guide sa'yo paano yan gawin. Kasi ako, I've been a forex trader since 2020, pero nasanay ako sa auto trading eh. Kumbaga, nag-a-analyze lang ako kapag may drawdown. Okay, hindi ako laging tumututok sa chart kasi wala akong oras sa ganyan. Kasi may mga bata akong inaalagaan. Pero nagma-manual trading ako nung umpisa. Kaya lang nga dahil naging tatlo yung anak ko, mahirap tumutok. Pero guys, ngayon, dahil nakakuha na rin ako ng kasambahayan, tumututok na rin ako sa pagma-manual trading. Magma-manual trade tayo. Dito sa Light Finance kasi guys, pwede tayong mismong mag-trade. Ayan no, dito na direkta sa platform. Pwede ka dyan mag-analyze. Pwede ka maglagay ng mga indicator. May mga built-in na dyan. Okay, ano ba yung mga indicators? Ayan no. Diba? So, ako ang ginagamit natin, CCI, RSI, yan naman yung mga basic. Okay, ilagay mo lang dyan. So, may mga indicator din na ganyan. Built-in. So, ano ba gusto mong ilagay pa? Ayun, ayaw mag-close. So, ayan, pwede ka dito mag-place mismo ng order, mag-buy at mag-sell ka. Okay, kaya lang wala po ngayong trade kasi nga, weekend. Sayang. So, next time, sa next podcast natin, i-demo ko kung paano po tayo po pwedeng mag-trade sa ating Light Finance account. Okay? So, while you're copy trading, kasi nga, di ba, copy traders orientation to, pero sinaluan natin ng ganito, I'm encouraging you guys na i-navigate nyo ito at take advantage sa mga education na binibigay nitong ating platform. Libre lang iyan. So, habang nakakopy ka, simulan mo na pong mag-aral ng manual trading. Kasi iba pa rin po yung meron kang idea paano mag-analyze ng chart para alam mo if kailangan mo na bang mag-stop copy kay social trader na kinokopya mo. Diba? Para hindi ka masyadong bulag sa nangyayari sa iyong account. Kasi pera mo yun eh. Dapat kahit paano, alam mo kung paano ito patakbuhin. Okay? Ano pa ba ang gusto kong i-share sa inyo? Alam niyo din ba guys na sa Light Finance, meron po tayo ditong ito o trading strategy. Click nyo to guys. Magsimula kayo dito. One at a time. Try nyo lang to guys. Ito. Ano ba yan? Dito yung mga dapat yung maintindihan na mga strategy. Tingnan mo kung alin yung mag-fit sa. So, napakaraming trading strategies na to. Mga manual trading strategy.
So, tayo, si BitFXPH, in-automate na natin yung ating trade. Kasi nga hindi tayo nakakatutok agad. So, ayan. Nandito lahat ng mga dapat mo pong malaman. Ayan, oo. Ito, stop limit order. What is it and how does it work? Ako guys, kagabi nakaano ako, buy limit order. Yun naman ginawa ko sa gold kagabi. So, nag-abang ako ng pagbaba ng presyo. Kapag bumaba, buy limit, ibig sabihin nakabili ako sa baba. So, nung lumipad siya, ayun, nakasabay tayo. O, diba? Napakaganda nung ano nito, platform. Napakadaling intindihin. And susubukan natin guys na mag-discuss din tungkol dito. Wala akong presentation sa mga ganyan, pero I will try to help you intindihin kung paano po ito basahin. I'm sure nosebleed kayo dito pag binasa niyo ito. And marami sa inyo tinatamad magbasa, lalo na ng English. So, subukan natin guys. Isa sa mga topic natin is mag-aral tayo dito sa Forex blog tsaka education tab. I-discuss ko sa inyo in Tagalog kung gusto nyo lang naman. So, sabihan nyo lang gusto nyo ng ganun. Okay? So, again, pag sinabing buy stop, nag-abang ka lang, wag na natin itong discuss. Pero yun, ayun lang guys, take advantage nyo to. Wag muna kayo mag-avail ng mga courses na mamahalin. Pero, ulitin ko, may mga legit po talaga. So, I'm recommending yung one scalping strategy ni Sir Taurus Man, tsaka yung TDLC. So, shout out sa inyo kala Sir Dids, saka Sir Taurus. Yan yung mga sa Light Finance, tuturuan po talaga nila kayo. I-guide nila kayo. Ang advantage po ng may mentor ay, ko-correct nila kayo kung saan kayo nagkamali. Tuturuan nila kayo kung paano ba sumili, paano mag-scan ng mga chart, ano ba yung una mong dapat gawin. Lahat ng mga yan, available naman yung mga sinasabi nila dito eh. Pero ang iba po kasi kapag meron kang mentor, meron kang matatawagan, matatanungan, magva-validate ng iyong mga analysis. Ayun. Merong kang kakwentuhan. Kasi mahirap yung mga nasa YouTube, tsaka yung ganyan, nababasa nyo lang. Yung mga author naman na yan, hindi mo naman sila pwede i-chat, diba? Hindi naman sila mag-explain sa'yo na malinaw. Pero, yun, okay lang din naman yun. Dito kayo magsimula. And if meron kayong hindi maintindihan, susubukan ko po ipaliwanag sa inyo yan. Pwede tayo mag-set ng video call. Okay? So, ano pa bang topic natin ngayon? Alam, yung mga nagko-comment pala dito. Sorry naman, ngayon ko lang nakita ang ating Facebook comment. Ay, wait lang. I-replay ko lang. Ano kasi, bago lang tayo ngayon. Sino po recommended nyo na trader na mababa lang po yung need na deposit? 100 USD lang ang budget. Okay. So, sino daw ba ang ating recommended? Ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-scan. Wait lang. I-check ko lang guys muna kung nag-work yung ating Ano ba to? Wait. Di ba ako Hey guys, sa mga hindi nakakaalam pa, itong account ko na to ay yung main account ko, yung ginagamit ko pang vlog to sa isa kong page, yung main profile ko na 15 years old na ay hindi ko na po ma-access. So, gumawa ako ng isa pang account, ni-retrieve ko yung photography page ko, photography profile ko, at doon ako nagpo-post kasi nga si Facebook ay sinuspend ang ating account dahil daw ito pakita ko sa inyo. Dahil daw itong sino man itong si Van Dak Vong hindi daw nagpo-follow ng rule. Nakaling sa aking Instagram account. Kaya ito po guys,
nakakalungkot dahil hindi ko ma-access ang itong aking page. So, ayan. Pati yung profile picture ko na iba, hindi ko alam bakit ganyan ang aking mukha dyan. So, wale, hindi ko siya magamit po ngayon. Pero yung Facebook profile ko po na isa ay gumagana. Wait lang. Saan na ba ako? Ilalagay ko lang yung kay Gino. Wait. Wait lang. Please. So, tayo. Okay. So, itong BitFX PH guys, na-access ko pa to kasi admin ko dito si Gino. So, through si Gino, nabigyan niya na access yung new account ko. Dito pala guys, ito yung new account ko. Pwede niyo akong kontakin doon. People. Yan, ito po yung ginagamit ko ngayon. Pero yung main account ko, hindi ko na siya mapagana. Kasi itong Janice Innocentes na, ay hindi pala yan. Itong page ko na to guys, nakakainis kasi hindi ko rin siya ma-access. Although, yung meron akong isang editor dito na ang naibigay ko sa kanya access ay ano lang, ayun, editor's access lang. Hindi niya, wala siyang capability na i-add po yung account ni Gino or yung account ko para maging main admin. Kasi nga editor lang. So, yun yung mali ko. Hindi ko na gawang admin si Gino or hindi ko nabigyan ng full access yung admin ko. Kaya, ayan, hindi ko na ito mabasa. Pero ang sabi ko na lang dun sa admin na magpo-post ako ng video para ma-inform itong ating followers na mga nagtanong sa akin kung paano nga ba mag-trade sa Forex. So, ayun, ang dami kong hindi nasagot. Ito nga itong post ko na to kasi ang dami nagtatanong, ang dami kong tambak na inquiry na hindi ko po ma-replyan. And unfortunately, ay hindi ko na sila mare-replyan. Pero yung admin nga, sabi ko, paki-PM na lang sila isa-isa na i-inform na doon na lang kay BitFX PH page sila magtanong or sa Telegram. Kasi, yun nga, admin na lang ang makakabasa ng mga message dito. Hindi naman talaga siya talaga main admin. Kumbaga, nakiusap lang ako na tulungan lang ako mag-reply dun sa mga ibang messages kasi nga, hindi ko na ma-replyan lahat. Yun, unfortunately, ay hindi ko na po ito ma-access so far. Sana ay, maibalik sa akin. Pero at least, yung mga webinar natin, yung mga frequently asked questions, nandito pa. So, kung gusto nyo panoorin, nandyan lang po yan. At balik tayo ngayon sa ating BitFX PH page. Basahin natin yung mga comment. Sino daw yung recommended na trader na mababa lang ang deposit? Mailing po kayo na. 1.7. Ano po strat that you follow for manual trading? Okay, so, okay. Yung manual trading strategy natin, ang sina-follow natin dyan is yung, teka lang, punta tayo sa mobile. Doon ako nagma-manual trading sa isa kong phone. So, dito guys, ang ginagawa lang nating basihan is yung RSI at saka CCI. Saka, nagdagdag ako ng Bollinger Band. So, base sa support at resistance, just tinitignan ko kung overbought na ba or oversold na ba. Kasi yun nga, kapag oversold na, ay overbought, kagaya nito, nasa tuktok na siya. So, ano ang tendency niyan? 'Di ba? Mauntog at bumaba. So, meron ako ina-apply na, pina-practice na M1 scalping strategy. So, paid module yun. Pero, hindi ko pa siya talaga fully na pa-practice maigi. Kasi meron
hindi ako lagi nakatutok sa chart, kaya hindi ko masundan yung fixed rule. Pero kung pag nandun ako sa oras na pagta-trade ko, so same concept pa rin naman, ina-apply ko yung rule na, yun nga, kapag overbought, malaki ang chance na mag-reverse na ito at sinabi overbought. Ano ba yun? So, overbought. Pag masyado na maraming bumili, ano bang nangyayari? Kagaya nito, masyado maraming bumili. Nakita nyo, nasa tuktok na iyan. So, anong nangyari? Nauntog at bumaba. Bumaba. So, pag masyadong marami nang nag-sell, anong nangyari? Di umakyat. So, nagwa-wave lang yan. So, M1 scalping, M5, ayan. Yan yung mga tinitingnan nating chart. Titingnan muna natin yan. So, ano ba yung trend sa higher time frame? Silipin natin yung kung ano nangyari sa mga time frame dito, ganyan. Tapos, hahanap tayo ng entry sa M1. So, base sa, syempre, gusto natin mag-buy kapag nandito sa baba. Okay, gusto mo mag-sell kapag nandito sa tuktok. Ako, personally, ang ginagawa ko, kasi nga hindi ako nakatutok sa chart. So, if ang analysis ko, kunwari, dito, sa Euro USD, feeling ko guys, kunwari lang, feeling ko lang, ang analysis ko is kapag po umakyat ang price nito is dito sa price level na yan, kunwari dyan. Ang gagawin ko, magpe-place ako ng order. Ayun, paano ba to? Pwede ka mag-abang ng presyo dyan. So, feeling ko, kunwari lang na, kahit di ako nakatutok sa chart, magpa-place ako ng pending order. Dito, magse-sell ako dyan. Kasi tingin ko, kunwari lang na, babagsak yan. Pag umakyat yan nito, bababa yan ulit. O kaya pwede ako mag-place ng order dito. Mag-aabang ako dito. Kasi makikita nyo, di ba guys, na previously, yan yung support niya. Ayan o. Ayan yung support niya dito. Support niya dito. So, mag-abang tayo na yung current price yan na blue, yan. Kapag bumaba dito, mahihit yung ating buy limit order. Ibig sabihin, gusto kong bumili dito kasi feeling ko kapag baba niya dito, ay magbabounce siya pataas. Okay? So, ito naman, kapag ang analysis ko, kapag umakyat yung price dito, tingin ko ay mauuntog yan at kapag nag-sell ako at tama yung analysis ko at bumaba nga, edi profit ako. Pero kapag umakyat dyan, tas nagtuloy-tuloy pataas, edi may loss ako. So, pwede kong lagyan ng stop loss yan para ma-minimize ang ating loss. Okay. So, ayan. Regarding dun sa tanong naman na ano po, sino daw yung recommended ko na trader to copy? Okay. Tuturuan ko kayo guys kung paano po filter ng traders. Ayan. Mali. Okay, dito tayo sa So, how to filter traders, guys. Doon sa mga copy traders na gusto pong magdagdag ng panibagong ika-copy, pumunta lang po kayo dito sa copy tab. Para tayong nagla-live selling. Kita nyo ba? Oh, nawala ako, guys. Sorry. Kasi meron naka-open dito. Ayan. So, kapag mobile view, guys, ganito ang itsura niya. Okay, punta ka dito sa copy tab. So, dito sa popular, click mo yung select. Ngayon, kapag sa desktop, ganyan ang view niya. Okay, so desktop view tayo ngayon. So, sabi ko, punta kay copy, tapos select nyo to. I suggest, guys, na ako at least 3 months, 6 months, or maybe 1 year yung period of trading. Kahit 6 months na lang. Para at least alam mo na tested na yung strategy.
number of copy traders, okay lang naman kahit na konti lang. Pero ito yung yan, maximum risk level. I suggest guys na mag-copy ka lang sa 5 and below. Kung nagsa-start ka pa lang. Ngayon kapag gamay mo na yung forex, kung alam mo na yung risk dito sa pagte-trade sa forex, pwede ka na mag-copy sa mga risk level 10. Pero ngayon guys, ayan, filter natin. So, hanap kayo ng mga Pinoy traders. Bakit Pinoy traders? Kasi, para madali nyo silang makausap, di ba? Matatanong nyo yung mga dapat gawin pag may drawdown, saka support local. So, yan. Pwede nyo ilagay yung profitability. So, gusto nyo ba yung mga naka-ROI na? Yan. Oh, bakit 0? Ay, 7 days kasi nakalagay. So, yan, 1 year. Or all time yan. All time. Select. So, yan. And then, at least, mga 180 days. Tapos, yan, Philippines. So, apply. Ayan, lalabas tayo dyan. So, makikita nyo guys, yung ating performance. Ito, number 1 si Terahertz. Sobrang ganda ng performance niya. And guys, so, I am so proud po sabihin na si BitFXPH po ang top 1 social trader na may pinakamaraming social copiers. So, meron tayong 136 copiers sa ngayon. And ito po si Sir Terahertz. Siya may pinakamatagal ng period of trading na may low risk na napakaganda ng profitability. Diba? Kita nyo naman yung chart na yan. Oh, pataas. Ang minimum to copy po kay Sir Terahertz ay $300. Okay. So, EA din po ito. Grabe, yan ang pinatrade niya. Yan ang performance niya. Yan ang risk level niya. So, kung kukopya kayo guys, I suggest doon sa may matagal na pong days in ranking. Ibig sabihin kasi, na-test na po yan, strategy na yan, ng matagal. Kung ikaw ay low risk lang naman, masaya ka na sa ganyang gain. Ako nga, magkaroon lang ng 5% gain per month, diba? Masaya na ako dun. Kaya yan ang mga kinakopya ko. Si Terahertz, siya kasi Trading as Capital. Kasi alam mo, tingnan mo to kahit pa 2% lang siya. Bilang social trader, ang laki ng kinikita niya. CP mo 30% ang commission niya. So, if itong 2.8 na yan ay kumita ng 3%, magkano ang 3% ng 2.8 million? Sabihin mo lang yung 4% na lang. So, yung 2.8 million times 4%, that is $112,000 yung kinita ng mga copy traders. So, yun yung total. So, sa $112,000, minultiply mo ng 0.30. Kasi 30% nun ay kanya. Kumita po siya ng $33,000 sa kanyang pagiging social trader. O, diba? Iba pa yung kita niya bilang trader. So, siya, ang personal asset niya is 180,000. So, kung kunwari, yung 180,000 USD niya ay kumita ng 4%, kumita siya ng 7,200 sa kanyang trade. Mas malaki ang kinita niya bilang social trader. And eto guys, yung Trading as Capital ang ating goal. So, siya yung leading ngayon sa Vietnam na napakarami niyang social copy trader. Pero guys, take note ha, tingnan mo siya. 66 lang copy year niya noong December. Noong January, unti hanggang sa dumami. Hopefully, sana tayo din makasunod sa kanyang yapak. Ayan o. Kasi marami ngayon na educate na talaga tungkol sa forex. So, kung hindi ka pa nakaka-try, sumabay ka na kasi sayang naman yung time. Pero kung ikaw po ay isang high-risk trader, ayan, pwede kang mag-search through, profitability. Ayan. High profitability. So, search mo yan.
So, pwede mo yan i-filter ng ganyan. Makikita mo naman yung chart eh. O, kunwari ito, sino ba to? Tayebe. Oh, may 44 number of copy trader siya oh. Kulang lang siya siguro sa marketing. Pero tingnan mo oh, profitable din naman siya. So, konti pa lang nagkakapisa niya pero yan, i-observe din natin to. Ilagay natin to sa star. So, ang tagal na rin niyang nagtitrade. Pero konti pa lang copy trader. Pero yan, mukhang maganda naman ang kanyang portfolio. So, i-watch natin siya. Tingnan natin kung kamusta ang kanyang trading. So, check natin ulit yung mga trader na pwede i-copy. Ay, hindi ko pala nasagot yung tanong kanina. So, si Terahertz, $300 yung minimum po nun eh. So, kung 100 lang yung capital mo, hindi ka po makaka-copy sa kanya. Ayan guys, so ganyan lang mag-filter. Ito si Reza, ay, ayun o, nagka-drawdown siya. Ito, ang ganda ng chart. Ito din, kaya lang 32 days lang siya. So, ayan. Para kang, alam mo yun, namimili ka ng employee na i-hire mo na mag-trade for you. So, that's the concept of copy trading. So, ayun lang. Ano pa ba ang ating di-discuss? Ayun lang guys, 5:30 na pala. So, magdi-discuss tayo ulit mamaya, mga 7 o'clock. So, yung mga hindi naka-join sa ating webinar or for podcast today, habol kayo mamaya, 7 o'clock. Okay, try ko mag-discuss ulit. Okay guys, so see you po sa Monday na po kayo makaka-copy ulit kasi walang pasok po ngayong weekend. I mean, walang pasok. Walang trading ngayong weekend. Okay? So, ayan, no, pwede nyo ako i-chat dito. Chat lang kayo. Ako rin po yung sasagot sa inyo dyan. Okay? So, yun lang. Bye. Thank you so much. Bye. See you po sa ating next podcast. Bye-bye.